Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. Yes, Jesus, we will follow you, God. Truly that we are your servant, O God, who is walkingly, faithfully, in obedience to the Holy Spirit. Salamat po. Nagkasakit pero nagtatrabaho eh. Hindi po ako uminom ng gamot. Talagang ang hawakan ko talaga yung salita ng Panginoon eh. Na hindi na talaga ako inom ng gamot. Ang pinanghawakan ko na lang talaga yung salita ng Panginoon na pag tinawag mo siya, ikaw ay gagaling. So, ngayon po ay magaling na ako. Kahapon nagpunta pa kami sa bundok, nagkuha pa kami ng kamuti. Akala nila wala akong sakit eh. Ngayon po, kondisyon na po. Hanggang dito na lang yung may testimony ko. Ayan, so yan yung bagay na tinuturo ng Lord din sa akin before, nung nasa Puerto ako. So, in-instruction naman ako ni pastor na mag-inom ng gamot. Yan, pero bago niya ako in-instructionan mag-inom ng gamot, grabe ng luhod ko sa Lord talaga kasi ito masakit yung aking ngipin. Sabi nga ni pastor, di ba, darating yung panahon, magiging busy na tayo. Magiging busy na si pastor. Bakit? Isasaturate natin yung Palawan. Amen? So, yung mga bagay na nabigay na namin sa inyo, kaya nyo na rin. Amen? Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. So, ganun lang po yung kingdom ng Panginoon natin. Nagtutulungan tayo. Amen? Ini-impart natin, binibigay natin sa mga kapwa mananampalataya kung ano man yung bagay na dapat matutunan, kung paano sumunod sa yapak ng ating buhay na Diyos. Amen? Kagabi po, sinakitan ako ng tiyan. Pero sabi ko, Lord, ikaw po ang kasama ko. Kaya itong sumasakit sa tiyan ko, salamat po. Salamat po. Iyan, gumaling po. Hindi ko mawari na kung ano po yung kumikirot dito sa aking tiyan. Hindi ako makatulog. Pero gumaling po siya. Kaya napapasalamat ako. Thank you, Lord. Hallelujah. Nagkaroon natin ang buhay ni Nanay Milet. Glory to the name of Jesus. Ayan. So, lagi tayong magpasalamat sa buhay na Diyos. Hindi ko po nalilimutan lahat yung mga testimony niya sa bawat naaatinan ko ng doon po sa Lulaitang. Tulad po ng ministry natin, huwag po natin gawing biro. Hindi po biro-biro. Hallelujah. At saka alam niyo pamilya, dati po, ang dami kong relihiyon na pinuntahan. Tapos sabi ko sa sarili kong parang wala lang, biro-biro lang, ganun. Kasi kung gusto kong atin. Dahil si Lord, hindi po nagabiro sa atin. Totoo po lahat ang ginagawa niya para sa atin. Kaya kung totoo po tayo sa Kanya, makikita po sa buhay natin. Totoo po, family. Ako po, tinitestify ko po sa inyong harapan sa buhay ko. Marami pong pinagbago na kung ano yung buhay ko noon na hindi pa ako nasa Jaom. Ibang-iba po talaga ngayon. Ang pastor, kapag pinapahalagaan niya yung mga tupan niya, mahal niya yun. Kaya Pastor Junel, thank you po. Totoo po, si Brad Raymond. Kasi po, malayo, pamasahe, magkano. Lalo na po ngayon, tumaas ng gasolina. Di po nila inisip, di po sila nagsabi na, oy, magpunta ako dyan, bibigyan nyo kami ng pamasahe. Kasi wala kaming pamasahe. Wala po. Totoo po. Kaya tuwing Miyerkules, nakikita po natin sila. Thank you kay Lord kasi kahit po minsan di kami nagkakaisa ng asawa ko dito, marami na rin siyang pinagbago. Papasalamat din ako sa mga anak ko yan, kay Nelson. Marami na pinagbago, kay Mark Alvin. Habang tumatagal. At sa aking mga kapatid, magpatuloy po tayo, brother and sister. Lalo na po dito sa aking visitor kinanay. Dito po, welcome po kayo. Thank you, family. Guys, sa harapan ng Lord, ibig sabihin, maging seryoso tayo sa pag-ibig sa harapan ng Panginoon. Amen? Yung love natin sa Lord. Amen? And sabi nga ni Nani, nabanggit niya is about kay Pastor and about sa amin na kung bakit bumababa kami dito. Kung sino nakakaalala ng preaching ko po before about what is love. Ano daw po yung love? Is an action word. Amen? So yung love is hindi lang siya salita. Action word siya. Ayan. So yung pagbaba po namin ni Pastor dito, every Wednesday, that's a form of love. Amen? Unang-una po kanino? Ayan. So bumababa po kami dito, dapat hindi namin praise God. It's an action word. Nasagawa yan siya. Amen? Yung pag-ibig. And alam niyo po ba, family, iba yung pag-ibig sa mundo kaysa sa pag-ibig kay Jesus. Maramdaman mo talaga yan. Totoo, pure. Amen? Meron pa pong blessing. Yung pag-meeting po namin sa Coop na nagtanong po yung
presidente ng COP, sabi niya kung sinong gusto ng baka. Kaya nagtaas ako ng kamay. Sabi ko, kung ipagkalob ni Lord na yun, bibigyan niya rin ako ng alagang baka. Yun lang po at maraming salamat. Glory to Jesus. Palakpakan muli natin si Nanay. Hallelujah. Praise the Lord. So maraming salamat, Nay, sa puso mo. Amen. Maraming salamat for your kindness. If ever dadating man yung ating propeta, hallelujah, the general overseer, pinili ng Diyos to become a prophet of this Philippines. Hallelujah. Praise God. So tatanggapin namin yan, Nay. That's your seed. Amen. Hindi namin pipigilan yan. That's your seed. Amen. So dyan po mag-overflow yung blessing ng Lord. Amen. Nag-open po yan ng door. Thank you, Lord, for everything. Your abundance, grace, and mercy. That in truth forever. Thank you, Lord, for your word that sustained us every day. At sinisilyuhan ko ito ng iyong banal na dugo sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Ng kaaway. Amen? And of course, we honor Him, we acknowledge Him, the sacrifices, hallelujah, praise God, ng ating pastor. Glory to Jesus. We receive lahat ng mga pagpapala na para sa amin at itong mga pagpapala na to ay magamit namin para sa aming kapwa upang sila ay magkaroon din ng panibagong kalakasan, kagalingan, kabaguhan at hindi lang po yun, Panginoon, kasaganahan. Sabayan niyo po si Pastor. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat sa lahat-lahat. I can do all things through Christ who strengthened me. This moment, I already received pagpapala, kagalingan, kasaganaan. Salamat sa iyong mga anghel. Nakasama ko ngayon upang tuparin ang aking divine purpose na bago mo pahlikain ang sanlibutang ito, pinili mo na ako upang maging iyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Welcome po sa ating family. First time po, Nanay, di ba? Okay. Ano pong name, Nay? Marieta po, Marieta de Mesa. Marieta de Mesa, welcome po. Ang kasiyahan ng Panginoon. The joy of the Lord is my strength. Maghahayo ako. Magmamarites ako ng kabutihan ng Panginoon. Sapagkat iyon ang kanyang kasiyahan. At yun ang kanyang kasiyahan, yun ang aking kalakasan. Kalakasan, kagalingan, kasaganaan. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Paano magkaroon ng pananampalataya in these last days na katulad ng pananampalataya ni Kristo? So, pag sinabing pananampalataya ni Kristo, yan yung pananampalataya of God Himself. Pananampalataya mismo ng Diyos. At nung nagkatawang tao si Kristo, yung pananampalataya na yun, meron tayong guidance at pinakita ni Kristo yan. Papansin natin, sa Jaon po, Jesus the Alpha and Omega Ministry, grabe, hindi lang po paminsan-minsan lang yung miracle, kundi araw-araw merong mga milagro. Amen. So, mahalaga matutunan natin yung kaalaman. Saan? Sa salita ng Panginoon. The moment I pray in the name of Jesus, lahat ng espiritu na hindi sa Ginoo, layas tahanan ito. Amen. At nasusulat sa salita ng Panginoon, you can attack us, but they cannot defeat us. Nung si Jesus pumunta sa wilderness, sinong laging kasama niya? Nagbabantay sa kanya si Satanas hanggang yung sa mga huling sandali, nakaramdam siya ng ano, Pam? Gutom. Nakaramdam siya ng gutom. Kaya ano sabi ni Satanas? Uy, meron ng opportunity para tuksuhin ko siya. Di ba? Anong sinabi ni Satanas? Gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Kaya ingat sa pagkain, ha? Yan ang unang temptation na kung saan tinimpid si Jesus. Pagkain din ang unang ginamit ng ahas para itempted sino? Si Eva. Pagkain din ang nagiging dahilan kung bakit sa panahon natin ngayon umiikli ang buhay ng tao. Punta kayo sa doktor. Sabi dito sa iyo, okay, may ganito kang karamdaman. Bawal na yung ganito. Bawal na yung ganyan. Bawal nga. O soon, madagdagan na naman yung karamdaman mo. Nangihina ka na. Di ba, di ba? It's not about the food. It is about the understanding. The Bible says, Hosea 4:6, my people will destroy lack of knowledge. Kailangan natin ng kaalaman, katotohanan sa salita ng Panginoon. Dahil ito yung salita na magpapalaya sa atin. Di ba, di ba? Pag gumagawa ka para sa Panginoon, sa tingin nyo, pababayaan ka ng Panginoon? Hindi, di ba? Kaya, basta't alam mo yung authority mo, alam mo yung ginagawa mo, Lord, para sa iyo itong ginagawa ko po, Panginoon. Amen. Those cases, mga sitwasyon natin, tandaan nyo po, huwag kayong papayag na wala kayong matututunan dyan. Walang gawain ng kaaway na makapagnanakaw nito. Lord, I hereby decree and declare impartation and increase
so that they become effectively makapaghayo sa iyong kaharian po, Panginoon. I impart now the grace of the Lord upon the servant of God, the prophet of this nation, and me as a servant of God. In the name of Jesus, I release that impartation of increasing wisdom in every situation that they are facing for. In Jesus' mighty name, that every trials will become a testimony to testify the goodness of the Lord. In Jesus' mighty name, receive it now. In Jesus, thank you, Holy Spirit. I prophesy upon your life. Increase. You are now unstoppable. I speak right now restoration sa iyong mga eternal organ in the name of Jesus. Okay. Father, thank you, Lord, for this young generation. In the name of Jesus. Hinga ka na malalim. Hinga ka ng malalim. Hinga ka na malalim. Mataas mo yung hininga mo. Restored in the name of Jesus. Okay, i-check mo. Sakit pa. Wala na rin. Wala na rin. Thank you. Okay, thank you, Jesus. Ito, yung sa likod mo, yung madalas sumakit. Wala na. Ayos na. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Ito, pag ganyan niya masakit. Ito talaga. Ito masakit. Ito. Kailan pa yan? Nakaraan pa? Thank you, Holy Spirit. Thank you. Wala na. You are the covenant keeping God.